everyone! It's me again, Mami Rona, ang isang certified solo nanay tindera. At ngayon nga po ay Saturday, kaya ako po ay pinagsasabay ang gawaing nanay at syempre ang paghahanap buhay. Sa kasalukuyan po ako'y naglalaba, tapos kanina maaga pa gising na ako, so nakapag-open ako ng tindahan ay 5:45 ng umaga. Kasi sayang naman din, naglalaba lang naman din ako, malapit lang naman din yung aking pinaglalabhan. So habang naglalaba nga po, nagbakasakali na ako na baka may bumili na. Ngunit sa ngayon nga po ay medyo maulan. So 6:07 na po ng umaga, wala pa rin akong buena mano, pero kahit ganun nga po, hindi po tayo mawawala ng pag-asa dahil kahit papano may papasok at may papasok na bibili sa atin. Isa nga po sa diskarte ko para makabenta ng medyo malaki ay ang pagbubukas ng maaga. Siyempre gusto ko po yung pag may mga customer na, yung oras na ng pag-aalmusal, tanghalian o gabihan o hapunan ng mga customer, dapat bukas po ang ating mga tindahan. Dahil dun nga po sila ay bibili ng kanilang mga pangangailangan, syempre unang-una sa kanilang mga pagkain. Madalas nga po, sa isang buong araw na yan, sa ngayon po, hindi po ako nagsasarado. Napakalaking factor po yung oras ng ating pagtitinda sa pagpapadami po ng benta. Kasi po, pag mahaba yung oras na open ang ating mga tindahan, malaki po yung chances na yung mga suki natin ay masasanay na pumunta lang din sa ating tindahan anytime. Hindi na po mag-aalinlangan sila na ay baka sarado, ay baka tulog siya ngayon, masasayang lang yung pagpunta ko. Nung bago pa lang po ako ditong mag-open sa aking tindahan, bago ako maging full-time na tindera, talagang binigyan ko po talaga ng malaking factor yung aking opening hour ng aking tindahan. Like 6 o'clock, talagang gusto ko open na yung aking tindahan at hindi po ako nagsasarado nun. Buong araw po hanggang 10 ng gabi, nung una nga po hanggang 11 po ako ng gabi, bukas po ako. Dahil gusto ko pong makilala nila yung aking tindahan. Kung nagpapahinga man po ako, nagpapapalit po ako sa either sa aking nanay o sa aking anak. Kasi syempre, kailangan ko din pong magpahinga. Nung nagkaroon po ako ng health issue at in-advise po ako ng doktor na kailangan po sa tanghali ako ay matulog or ako ay kailangan kong ipahinga yung katawan ko, doon na po ako nag-decide na itry ko na magsarado ko ng 2 p.m. hanggang 2:30. So, napansin ko po yung mga suki ko, minsan nag-aalinlangan silang pumunta dito sa akin dahil sinasabi nila na nagsasarado daw ako ng tanghali. So, sinasabi ko sa kanila na ang pagsasarado ko lang naman ay yung 2 hanggang 2:30 ng hapon. Sabi ko, pag 12 hanggang 2 o'clock ay open ako. Kasi nasasabi nila, ang akala nila, yung lunchtime, sarado ako yung 12 to 1. So, syempre, minsan, pupunta sila, 2:15, sarado ko noon. So, iniisip nila na napakahaba ng pagsasarado ko, 12 to 3. So, pag ganun po kasi minsan, yung katulad niyan, pupunta sila kahit mga 1:30, sinasabi nila, pumunta ako dito ng tanghali, pero sarado ka. So, ako po, hindi po talaga ako nagsasarado ng 12 to 1 kasi yung mga construction worker, break time po nila yon. So, dun po sila bumibili ng kanilang mga sigarilyo, mga soft drinks, mga pagkain, or kumbaga, minsan po tumatambay sila dahil yun po yung pahinga nila. Kaya simula po nung na-assess ko na parang pag nagsasarado ka, iniisip ng ibang customer na ay baka sarado na naman, hindi na ako pupunta doon, pupunta lang sila sa ibang tindahan. So naisip ko, sabi ko sa nanay ko, kung pwede magpalitan na lang kami ng oras. So
yung nanay ko kasi kailangan niya ding magpahinga. Pag tanghali, pagkakain ng nanay ko, nagpapahinga na siya. Tapos, pagising niya, ako naman yung kakain ng mga 1:30, kakain ako. Tapos, magpapahinga ako hanggang mga 2:30. Tapos, yung nanay ko nung ang magbabantay. Sa ngayon nga po, dahil syempre may pasok na rin yung bunso ko, so ako pa rin yung nagsusundo sa kanya. So nahabaan po yung pagbabantay ng nanay ko sa tindahan kasi pagkagising ko ng 2:30, ako po ay susundo na ng anak ko dahil labas niya ng 3 o'clock. So paglabas niya ng 3 o'clock, nakakauwi kami dito, minsan mga 3:30 na, saka lang makakapagpahinga yung nanay ko dahil ako naman po yung magbabantay. So, dire-diretso na po yan hanggang 9 o'clock, 9:30. So, depende po ang pagsasarado ko kung wala pa pong nabili. Pero kung talagang wala nang nabili, 9 o'clock po ako'y nagsasarado. Pero katulad kagabi, no, Friday po kagabi, so nakapagsarado po ako ng 10 ng gabi. Dahil, yun nga po, may mga bumibili pa. So, sayang naman, syempre, dagdag kita din, bentahan po natin. Kung talagang gusto po nating dumami ang ating mga suki, para syempre, pag marami ang ating mga suki, marami tayong benta, talagang dapat po ipagtutuunan natin ng pansin yung opening and closing ng ating mga tindahan. Yun nga lang po, isang malaking sakripisyo dahil minsan katulad yan, pag ako nag-aalmusal, dito na po sa tindahan. Pag ako po ay nanananghalian, dito pa rin po sa tindahan. At syempre, yung gabihan, minsan, dito pa rin sa tindahan. Yun nga lang po, pag ako'y pagod na, yung gabihan ko, minsan, alas 10 na. So, doon na rin naman po ako sa loob ng bahay para kahit papano, makapagpahinga na rin ako habang kumakain. Minsan po, no, pag may mga oras na talagang walang tao, wag po tayo magsasarado dahil kahit papano hanggat bukas po ang ating tindahan, may pupunta at may bibili dyan. Kahit isa, kahit dalawa lang, at least kahit papano nadagdagan yung ating benta. Isa pa pong mahalagang factor, no, yung para dumami ang ating benta, dapat kumpleto ang ating mga paninda. Yes po, napakahirap pong ikumpleto ang ating mga paninda dahil minsan nga po, hindi natin nalalaman na may mga paninda na pala tayong naubos na, no? So, nasa isang araw, mabilis mabenta. So, yun po talagang isang factor yun, no? Na kailangan talagang lagi tayong handa. So, ang diskarte ko po dun, ang ginagawa ko, nagkakaroon ako ng suggestive selling. Like, hindi po pwedeng sasabihin natin sa ating mga customer na pag pabili ako ng ganitong item, sasabihin natin, ay, wala na or ubus na. Pwede po nating sabihin, ay, pasensya na sis, naubusan ako. Pero, meron ako dito, pareho lang nun, kapresyo lang nun, baka ito na lang, pwedeng alternative dun sa hinahanap mo. Like, minsan, di po ba yung mga malalaking item like 200 grams na ay 200 ml na mga suka, toyo, wala na tayo, no? Tapos meron tayong mga 100 ml na toyo or suka. Pwede po nating sabihin na, pwede ito, meron ako nito, mas maliit nga siya, pero pwede mong dalwahin na lang para kapareho na din nung hinahanap niya. So, dalawang 100 ml ay equals na rin sa 200 ml. So, yun po, doon kailangan talagang i-apply natin yung ating suggestive selling. Hindi po natin pwedeng sabihin, wala na. Ang right term doon, ang ginagamit ko po ay naubos na, ngunit baka gusto mo nitong item na to. So, lagi pong ganon para kahit papano yung mga hindi po nabibili sa ating tindahan, especially yung sa mga brand po, no? Pare-pareho lang naman din sila. Like yung mga oyster sauce, iba-ibang brand, pero pare-pareho lang naman ding oyster sauce. So, minsan ang hahanapin nila ay like Mamasitas, meron naman po tayong Maggi. So, pwede nating isuggest po yung ganong diskarte. Isuggest natin yung mga item na meron tayo.
Napakalaking factor po talaga sa pagpapadami ng suki at pagpapadami ng benta yung oras ng opening and closing ng ating mga tindahan. Mas mahabang oras ng pagtitinda ay syempre po mas maraming benta. At saka syempre yung kumpleto ang ating mga paninda, syempre mas makaka-attract tayo ng maraming suki at kung hindi nga man po, dun po i-apply natin yung ating diskarte para kahit papano maibenta natin yung iba nating mga paninda at yun nga po ay ang suggestive selling. So, yun lang po yung mai-share ko sa ngayon. Sana po may natutunan kayo at kung sakali po na nagustuhan nyo ang aking video, paki-like naman po ito at syempre po, paki-subscribe po sa aking YouTube channel na Solo Nanay Tindera. Maraming salamat po. God bless everyone.